married life. Medyo spoiled kasi medyo mas mature siya nung makilala niya ako dahil ako parang gusto ko pa rin lumabas noon. Kaya lang masigasig yung daddy ni Dennis. Ayun, pakalala kami. At ang isa pang pasok na genre dyan ay sigurado yung pelikulang to. Medyo nakakatawa din. Kasi yung mami ko, mahilig rin niya magpatawa eh. Pag kami lang, mahilig yan mag-joke. Tapos, masakin ko yan. Pero pag maraming tao, parang ako, nahihiya din. So siguro, isang trait yun na naman ako sa kanya. Yung pagkakulit niya na patago. Pero okay din. Now, Mommy Florita shares the laughter and joy of her family by adopting 2 kids and raising them as her own. Very much fulfilled ako dahil nakikita ko na parang nabigyan ko ng pagkakataon. Itong mga batang to na siguro kung hindi ko sila pinalaki, baka kung ano na nangyari, di ba? Parang meron din satisfaction ka mararamdaman na alam mo yun, nakakagaan sa buhay mo. Okay, so ayan po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang real life story ng aking mama, si Rita Florencio Ho. Sa aming pagbabalik, makakasama na natin ang mother and son tandem na si Dennis Trillo and Mommy Rita Florencio Ho when One Proud Mama returns. Get ready! Welcome back! We're finally here with the award-winning actor, Mr. Dennis Trillo, and his One Proud Mama, Mrs. Rita Florencio Ho. Hello! Hi. Hi! Hello, magandang umaga. Magandang gabi, umaga, Magandang gabi. tanghali, Magandang hapon. araw. Magandang araw po sa inyo. Una muna, talakayin natin na kayo ay 11 na magkakapatid. Lahat-lahat. Lahat po. Paano nangyari yan? Medyo may pagka-chick-boy kasi yung father ko. Kaya marami kami. Natawa si Ben. Pero yung totoo, mga 4 lang. Bilang isang dalaga na ganyan po yung sitwasyon, how was it nung mga bandang college years na ninyo, medyo nag-date-date na kayo, did it restrict you from falling in love? Kasi baka maging katulad to ni Daddy. Mga ganon, meron pa kayo mga feeling na ganon. Were you a rebellious teenager? May pagka, dahil strict yung father ko dahil nga medyo chick boy, kaya stricto talaga ang father ko. Hippie yung mami ko dati. Ay, hindi naman. Hindi naman. Talaga? Ayun. Medyo may pagka-outgoing, pero hindi naman rebelde talaga. As in, party girl, hindi naman siya. Hindi naman masyado kasi nga hindi ako nakakalabas. Siguro tumatakas-takas ako, gano'n. Pero hindi masyado. Ano po bang naging trabaho ninyo ngayon? Noon, kasi alam ko namin, Nung career dalaga. woman kayo. So, what was your job before? Kasi commerce graduate ako, banking and finance. Pero hindi ako nag-work sa bank. Okay. Nagtrabaho ko. First job ko parang printing press. Doon ko na-meet si Daddy. Yan. Siya yung production manager. Ako yung secretary. The usual na nangyayaring ligawan sa boss at secretary. So, how was Daddy? Kumusta siya as a manliligaw? Matyaga. Sobrang tyaga ni Daddy. Old-fashioned. Napaka-old-fashioned. Kaya hindi ko siya talaga type Kasi ng paano una. yung old-fashioned? Magkaiba kami. Pero napaka-masigasig ba yun? Sa office, ayun, maraming mga pahaging-hanging, pa-imbitasyon. Flowers? Flowers, nagbigay na rin siya ng flowers sa akin. Madalas ba? Hindi naman, bihira. How did you manage your time? Siyempre, career woman kayo, and you have 3 children. Paano niyo pong nagampanan lahat yung ginawa ninyo sa kanila? And may mga sakripisyo po ba na kinailangan yung gawin para sa mga anak ninyo? Wala naman, pero I see to it na naasikaso ko talaga sila. Nung elementary day sila, talagang ginaguide ko sila, lalo na pag may mga homework, ganon. Mababait naman mga anak ko parang madali naman silang i-manage. So you were able to work and be a full-time mom at the same time? Oo, pero nung pinanganak ko na si Den, tumigil na ako. Parang nag-business na lang ako. Rearing 3 children, paano
po ninyo pinalaki yung tatlong anak? Binasa niyo ba doon sa experience niyo sa parents niyo or mas iba yung style ng pagpapalaki niyo? Binasi ko din, pero yung pagka-strict ng father ko, hindi ko masyado in-apply. Sobrang strict Oo, mo. sobra kasi yun eh. Pero yung mga, laki kasi kami sa pangaral, sa mga moral values, yun, inano ko sa kanila yon. Pero yung pagka-strict, hindi. Ang father niya, medyo strict, pero nasa lugar naman. So, kumusta naman yung, growing up, you have a Chinese father who has Chinese values siguro, no? Tapos si mommy, medyo nasa Filipino side yung values niya. How was that growing up kayong magkakapatid? Actually, yung daddy ko naman, hindi naman siya talaga yung traditional na Chinese na ano eh. Kumbaga, nung bata siya, na-adapt na rin niya yung Filipino culture dahil yung lola ko naman, ano siya, Bisaya, so Lola mo from doon sa Father side. sa Dumaguete. father's side. Taga Dumaguete sila eh. So, hindi na nagkasundo na rin sila. So kami, hindi na rin nahirapan mag-adjust. Did you think your mom was a very cool mom? Yung parang, alam mo yan, yung easygoing lang sa Oo, lahat. sobra. Yun yung gusto ko sa kanya. Parang ano lang, kaibigan. Ganun. Barkada. Pero syempre yung respeto, hindi nawawala. How is your mom when it comes to sa inyong magkakapatid na merong karelasyon na or something? Paano siya? How does she deal with you guys? Depende. Ano kasi, madalas ano eh, hindi siya nagiging close dun sa mga ano, pili lang or bihirang-bihira lang na ano, ganun, yung minsan kasundo. Pili. Oo. Oo. Kung gusto niya, ayun, okay siya dun. Pero bihira talaga yung ma-detect niya na okay para sa kanya. We all know na mahiyain siya kahit sa nakikita tayo minsan sa studio, parang talagang sobrang mahiyain ni Dennis. May time ba na naging makulit siya na yung talagang kakaiba sa kung paano siya ngayon? Nung elementary niya, sobrang kulit niya. May Lalo night? na pagka may gusto siyang ipabili. May pagka, ano to eh, spoiled brat. Mama's boy? Oo, may pagka mama's boy. Ayun. Damn, Kaya minsan, binibili ko talaga, hindi pwedeng hindi bilhin yung gusto niya. Lalo na kung meron siyang commercial na gagawin. Yun, para mapapayag ko siya, merong suhol. Since siya naman po yung parang pinaka-favorite ninyo dahil uli ko iho, meron po ba siyang mga ginawa ng kabataan niya na you were against? Wala naman. Kaya lang masyadong to eh. Tato. Oo, masyadong adventurero to. Ano yun? Ano yung tato? Ayun, nung high school days na yon, nagpatattoo siya na Meron saan? hindi ko alam. Nakita ko na lang meron na. Dami na. Talaga? High school days yun. At saka masungit. Masugit ka ba? Nung Sa ngayon? elementary. Hindi. Ano lang, yung kasungitan ko naging mahihain na lang. So yung iba, nami-misinterpret pa rin as kasungitan. Pero yung totoo nun, mahihain na lang, tsaka tahimik na. Yan bang ugali mo na pagka matahimik, nakuha mo kay mami? Kasi parang mahihain din si mami eh. Siguro, yung daddy ko din, medyo mahihain. Parang recently na lang siya naging outgoing talaga. Dennis has a baby now, and how is that? Paano kayo as a lola? Kayo ba yung mas spoil? Laging karga yung baby? Hindi naman. Ano lang, okay lang sa akin yung minsan nakikita namin. So you don't get to spend a lot of time with Hindi the child? masyado. Every Sundays din, minsan, pag libre, yun. Pag libre siya, yun, pag libre din yung baby. Yun. Ikaw, are you like super ecstatic na ngayong daddy ka na yung, alam mo yung pag minsan first time parent ka, praning ka eh. Lahat gusto mo maayos, matino, lahat nakaasikaso. Are you like that with your baby? Ako sobrang excited ako tuwing nakikita ko siya. Tapos, lalo na pag nakikita mo yung mga nuances niya tsaka yung mga ibang galaw niya, parang nakikita mo yung sarili mo. Parang Parang salamin. sarap yung feeling. Galing. So, syempre, isa pa lang yan. Sa future, siguro, babalak kang magkaroon ulit. Sa future. Matagal pa siguro yan. Si mami talaga. Tagal ba yan?